Sa gitna ng buhos ng mga turista sa Boracay ngayong Semana Santa, tinitiyak ng mga otoridad na hindi lalampas sa kapasidad ng isla ang mga tatanggapin nilang bakasyonista roon. Mula sa Boracay, may ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Rafi, ngayon ngang unang Holy Week ng Boracay matapos ito ay sa ilalim sa rehabilitasyon ay sunod-sunod na yung dating ng mga turista rito para sa Semana Santa. Sa Boracay Katiklan Airport pa lang, kahapon ng hapon ay sunod-sunod na yung kanilang mga dating. Ang ilan kasama yung pamilya, yung iba barkada, yung iba naman yung kanilang mga minamahal ang kasama. Ayon sa Malay Aklan Tourism Office, karamihan sa mga bisita ng isla ngayon na natapos ng rehabilitasyon sa Boracay ay yung mga pamilya at mga estudyante. Ngayong bawal na ang mga party sa beachfront. Sa Katiklan Jetty Port naman mula kahapon, siksikan ng mga nagsisipag-arkila ng mga bangka para naman makarating sa Cagban Jetty Port. Dito yan sa mismong isla ng Boracay. Sa ilalim ng mga bagong patakaran ng isla, may ilang mga dagdag na hakbang para sa mga turistang pupunta rito at hindi na basta-basta hindi katulad ng dati na makasakay na lang ng ferry pagkagaling ng paliparan. May espesyal na lane ngayon para sa mga residente ng Aklan na kailangan makapagpakita ng residence ID bago payagang pumasok sa Jetty Port. Sa mga turista naman, bago makapasok, kailangan munang mag-fill up ng tourist form kung saan bukod sa impormasyon sa sarili, kailangan ilagay kung hanggang ilang araw mananatili sa isla at kung saan tutuloy at kung sa hotel ba ito o bahay ng kamag-anak o kaibigan. Sa mga merong hotel reservation, mahalagang hawak ninyo ang inyong hotel voucher or hotel reservation or hotel booking sa puntong ito dahil kung hindi talaga kayo papapasukin. Ngayon, matapos namang i-fill up yung form, saka naman i-verify ang mismong reservation bago kayo payaga makabili ng ticket sa ferry boat. Nasa mahigit 6,000 tourist arrivals kada araw ang limit sa isla at ayon sa mga otoridad, isa ang pag-check ng hotel accommodation sa mga paraan para masigurong bukod sa pasok sa bilang ay masiguro din na sa accredited hotels naka-check-in ang mga bisita ng isla. Sa datos ng Malay Tourism Office, mula April 3, lumalagpas na ng 6,000 kada araw ang tourist arrival sa isla. Pinakamarami sa 10 at 9,000 noong April 6 at April 10 respectively. Kasabay naman ng dating ng mga turista, may ilang mga kalsada pa rin patuloy pa rin kinukumpuni, partikular sa bahagi ng kalsada sa pagitan ng Station 2 at Station 1. Kasabay naman yan ay kasabay naman ngayong Semana Santa ay patuloy naman yung pagbabantay na ginagawa ng mga pulis dito hindi lang dito sa beachfront kundi pati na rin sa buong perimeter ng isla, kabilang dyan ang Puka at Bolagbog Beach kung saan marami rin mga turista ang tumutungo roon. Samantala dito naman sa ating pwesto sa pagitan ng Station 2 at Station 3, makikita natin na kahit tirik ang araw, kahit bilad tayo dito, medyo piniprito ng konti, meron pa rin mga bisita rito na sinasamantalang pagkakataon para lumangoy at mag-enjoy, mag-sunbathing kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon, para naman dun sa mga nandito na at dun sa mga may planong pumunta rito over the coming days, mahigpit na paalala po ng mga otoridad dito sa Boracay ay bawal na bawal po ang magkalat at manigarilyo sa loob ng 25 meters plus 5 na encroachment point mula sa mismong pampang at meron po yung karampatang multa. Meron naman mga designated smoking areas dito sa mga resorts sa beachfront at maging sa main road na rin inland kung saan pwede kayong manigarilyo ng hindi lumalabag sa mga ordinansa ng isla. Rafi? So, Dano, nabanggit mo 6,000 kada araw yung dinesignate nilang kapasidad ng isla pero umabot pa ng 9,000. So, meron ba silang buffer na tinitingnan dito na pwedeng lumagpas sa dami ng mga taong bumibisita kada araw dyan sa Boracay, Dano? Rafi, sa ngayon ay 6,405 if we are to be very exact doon sa limit ng mga turista na pwedeng pumunta rito, but that's every day. Ang tinitingnan din kasi, ang binabalanse rin kasi ngayon ang ginagawa ng Tourism Office basically monitoring. What they're trying to ensure is yung mga pupunta rito, doon sila pupunta sa mga accredited hotels na basically nami-measure nila kung ilan ba. Dahil syempre yung mga accredited hotels meron yung listahan ng mga kwarto, ilan ang kapasidad dito. So meron silang general idea sa kung ilan yung papasok. Ngayon, doon naman dahil nga lumalagpas, meron kasing mga
kasabay kasi nung arrivals, meron din namang mga umaalis. So, kumbaga yun yung ang paliwanag sa atin ng Tourism Office, yun yung parang nagsisilbing buffer. Kasi at any given time, if we're not mistaken, around 19,000 to 24,000 yung technical capacity ng isla na ito. Ito yung pagdating sa mga turista mismo. So, marami rin kasi it's in a state of flux. Yung stay ng mga turista dito, kasabay ng mga dumarating, meron ding mga umaalis. So, somehow, nagka-cancel out yon kahit na medyo mas mataas sa limit o yung unang sinet na limit na tourist arrivals, yung mga aktual na bilang ng mga dumarating dito sa isla, Rafi. So wala naman siguro hindi papayagang makapasok dyan sa isla dahil lumagpas na or 7,000 na sa isang araw. Basta't meron silang hotel accommodation dun sa mga accredited na mga hotels sa Dano. Rafi, yun lang naman sa ngayon yung parameter, no, kung ikaw ay makakapasok o hindi dito. Kailangan meron kang hotel accommodations. Hindi na pwede yung katulad ng dati na pagkagaling ng paliparan, living on the edge, lilipad ka, you'll book a flight, tapos sasakay ka ng jetty port. Pagdating mo dito, saka ka palang maghahanap ng hotel. Hindi na yun pwede ngayon. Yun ang pangunahing parameter ng mga otoridad ngayon para malaman o para ma-verify kung sino yung pinapapasok o sino yung kanilang papasukin dito sa isla. Kailangan meron ka ng booking prior pa lang. At yung booking na yon, kailangan meron kang patunay na ikaw ay nakabook, naka-check-in sa isang hotel bago ka papayagang makabili ng ticket sa jetty port para makatawid ka dito sa isla. So far, yun pa lang yung parameter. As far as kung bilang, wala pang ganon dahil ang sinasagawa ng mga otoridad sa ngayon ay basic monitoring sa mga turista. Kung titignan din natin, kasi yung mga accredited hotels, hindi rin sila ganon karami at this point. If we are to compare statistics, before the rehabilitation, nasa 460 yung bilang ng mga hotel. Ngayon, nasa a little over 300 lang. So very, very limited yung bilang ng mga hotel rooms na pwedeng pagbuka ng mga turista, and at this point daw, fully booked na sila. So kahit ikaw rin, gusto mo rin pumunta rito, hindi ka na rin aabot dun sa punto na hindi ka papasukin dahil in the first place, wala ka ring mabook na hotel. Rafi. At I understand, meron mga RFID silang pinaplano dyan, di ba? Para talagang malaman yung eksaktong bilang ng mga nakaalis na at paparating pa lang o pumapasok pa lang ng mga turista. Panghuli na lamang, Dano, ano yung epekto nung ginagawa pa rin kalsada dyan sa mga turista? Hindi naman sila ganong naapektuhan nung hindi pa tapos ng mga construction works dyan, Dano? In our observation, Rafi, usually ang effect kasi niyan dun sa mga hotel na nasa inland. So not the hotels that are technically dito sa beachfront, kasi yung dito sa beachfront, from the jetty port, pwede mo naman kasing lakarin. We have seen a few tourists na from the jetty port, kasi pwede ka mag-tricycle, pwede ka rin mag-e-trike, lalo na kung marami kang dala. Pero kung ikaw naman ay solo backpacker, pwede mo naman lakarin talaga. But that is only if your hotel is at the beachfront. Kung medyo inland yung hotel mo, pwede ka rin naman maglakad sa beachfront, pero mostly magta-tricycle ka. Pagdating na ng mga pagitan ng Station 2 and Station 1, that's when yung medyo may problema. Kasi merong iba dito na napuputol yung lane. May mga kalsada na naputol yung lane, so one lane lang. So basically, halinhinan. Meron din naman na technically madadaanan mo, but because it's dirt road, hindi siya ganun ka-even. So there are times na dun sa inland, dun sa mismong main road, nagkakaroon ng pagbagal sa daloy ng trapiko. Pero momentary lang yon. Somehow, after a few minutes, nag-ease up na rin yung situation. Depende yan sa oras, Rafi. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko.